Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel mo. Tawagin niyo na lang po akong June. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko na sana ay kapulutan ng aral ng mga makakarinig nito. Ang lahat po na mababanggit ko na pangalan sa kwentong ito ay hindi po totoo. Dahil ngayon pa lang po ay sasabihin ko na medyo sensitibo po ang ibabahagi kong kwento. Sisimulan ko po ang kwento ko kasama ang kababata kong si Rico. Simula pa lang ng pagkabata, matalik ko ng kaibigan si Rico. Sabay kaming lumaki sa iisang barangay, magkasama sa lahat ng bagay. Mula sa paglalaro sa lansangan hanggang sa mag-aral kami sa elementarya. Para na kami magkapatid, walang lihiman, walang inggitan. Madalas man kaming magpaligsahan sa maliit na bagay tulad ng takbuhan sa eskinita. Kung sino ang mas maraming maiuwi na tansan mula sa tindahan para gawing laruan o kung sino ang mas maraming mai-score sa paglalaro ng text. Pero sa kabila ng lahat ng ito, palaging nandyan ang respeto at tiwala namin sa isa't isa. Lumaki kaming sabay sa hirap at ginhawa ng buhay sa probinsya. Alam namin ang pangarap ng isa't isa. Ako, gusto kong maging engineer balang araw, habang si Rico naman ay nangangarap na maging isang negosyante. Magkasama naming tinatahak ang daan patungo sa aming mga pangarap, nagtutulungan sa pag-aaral, at itinutulak ang isa't isa para maging mas mabuti. Sa tuwing may exams naman, nag-aaral kami sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanto. Dahil sa bahay namin ay madalas walang kuryente. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi namin naisip na maghiwalay ng landas. Sabi nga namin, walang iwanan. Sabay naming aabutin ang pangarap namin. Ang pagkakaibigan namin ay hindi lang sa akademya umiikot. Kung may laban sa basketball sa barangay, palagi kaming magkasama sa team. Alam na alam namin ang kilos ng isa't isa sa laro. Parang hindi na namin kailangan mag-usap pa. Isang tingin lang ay alam na namin ang galaw ng kalaro. Palagi rin kaming magkakampi kapag may asaran sa barkada. Kaya kahit kailan, hindi ko inisip na magkakaroon kami ng lamat sa aming pagkakaibigan. Para sa akin, si Rico ang isang kapatid na hindi ko kadugo. Pero itinuturing kong tunay na kapamilya. Pero sa kabila ng solidong samahan namin, hindi ko alam na may isang bagay pala kaming hindi pagkakasunduan. Isang bagay na hindi ko inakala noon na magiging dahilan ng lamat sa aming matibay na pagkakaibigan. Ang pag-ibig. Dumating si Riza sa buhay namin nung high school pa lang kami. Isang napakagandang babae, mainhin, at may kakaibang dating. Siya ang tipo ng babae na kahit tahimik lang, kapag nagsalita naman ay punong-puno ng sense. Hindi lang siya maganda, Kuya Dax. Matalino rin siya at mabait pa. Isa siyang honor student, palaging aktibo sa school activities. At halos lahat ng estudyante ay may lihim na paghanga sa kanya, mapababae man o lalaki. Sa unang tingin, para siyang tipikal na dalagang mahiyain. Pero habang nakikilala mo siya, mararamdaman mong may matatag siyang personalidad. Hindi siya madaling mabola. Hindi siya nagpapadala sa mga lalaking nagpapapansin sa kanya. At higit sa lahat, may respeto siya sa sarili. Maraming lalaki ang sumusubok ligawan siya, pero lagi niyang iniingatan ang sarili niyang damdamin. Hindi siya basta-bastang bumibitaw ng salita kung hindi niya talaga ibig sabihin.
Sa una, parang laro lang ang lahat. Pabirong harana, friendly na pangasar, at palihim na paligsahan kung sino ang makakakuha ng atensyon niya. Para sa amin ni Rico, isa siyang hamon. Kaya nagkameron kami ng pustahan. Pero habang tumatagal, napapansin kong ako ang mas malapit sa kanya. Marahil dahil sa madalas ko siyang nakakausap, mas naipapakita ko ang tunay kong damdamin sa kanya. Hindi ako yung tipo ng lalaking sobrang agresibo sa panliligaw. Pero pinapakita ko sa kanya ang simpleng paraan kung paano ko siya pinapahalagahan. Minsan ay sa pamamagitan ng pag-aalok ng payong kapag umuulan. Minsan naman ay sa pamamagitan ng pagkuha ng upuan para sa kanya sa kantina. Hindi malaki ang mga bagay na ginagawa ko, pero ramdam kong napapansin niya iyon. Unti-unting nagiging natural ang pagsasama naming dalawa. May mga oras na naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan. Nagkikwentuhan tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. At kapag nagkakasakit siya, ako ang unang nagpapaalala sa kanya na kumain sa tamang oras at uminom ng gamot. Hindi ko man sabihin ng direkta. Alam kong ramdam niya kung paano ko siya pinapahalagahan. At unti-unti nga, naramdaman kong may pagbabago rin sa kanya. Mas naging bukas siya sa akin. Mas naging madalas ang pagtitig niya sa akin na tila may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawang bitawan. Ramdam ko rin ang pagbabalik ng nararamdaman ko sa kanya. Lalo na kapag nagkakaroon kami ng oras na magkasama lang kami. Pero sa likod ng mga masasayang sandali naming iyon, hindi ko alam na may ibang matang nagmamasid. Ang matalik kong kaibigan, si Rico. Unti-unti nang nagbabagong tingin sa akin at kay Riza. Nang mga panahong iyon, hindi ko alam na unti-unting nagbabago ang ugali ni Rico. Noon ay palagi niya akong tinutulungan sa maraming bagay. Laging nandyan kapag may problema ako. Pero nang mapansin niyang lumalalim na ang damdamin sa pagitan namin ni Riza, tila nag-iba ang kilos niya. Hindi ko kaagad napansin yun, pero may mga palihim siyang ginagawa para mapalayo ako kay Riza. Nagsimula ito sa mga simpleng biro na may halong paninira. Sasabihin niya kay Riza na mahilig akong makipaglandian sa ibang babae, na madalas akong makitang may kasamang iba, na may ibang nililigawan. Hindi ko ito naririnig mismo, pero may mga naririnig akong bulungan mula sa ibang tao. Sa una, hindi ko ito binigyan ng pansin dahil tiwala ko na hindi basta-basta maniniwala si Riza sa mga sabi-sabi. Pero unti-unti, napansin kong nagiging mailap na siya sa akin. Hindi na siya ganong kadalas makipag-usap at sa tuwing magkikita kami, parang may bumabagabag sa kanya. At malaki din naman ang tiwala ko kay Rico na hindi niya magagawa na siraan ako kay Riza. Habang lumilipas sa mga linggo, mas tumitindi ang ginagawa ni Rico. Sinabi niya kay Riza na may asawa na ako at may anak na itinatago sa probinsya ng tatay ko. Isang kasinungalingang hindi ko akalaing may isip niyang gawin. Ginamit niya ang pagkakataon na lumaki ang tiwala sa kanya ni Riza habang unti-unti niyang sinisira ang pangalan ko dito. Hindi ko alam ang mga nangyayaring ito sa likod ko. Ang alam ko lang, biglang lumayo si Riza sa akin. Naging malamig at hindi na katulad ng dati. Sinubukan kong alamin kay Riza kung may nagawa ba akong mali. Pero sa tuwing tatanungin ko siya, lagi siyang umiiwas ng sagot sa akin. Parang gusto niya akong kumprontahin, pero may pumipigil sa kanya. Hindi nga nagtagal. Nalaman kong mas madalas na silang magkasama ni Rico sa halip na ako ang kinakausap niya. Kay Rico na siya lumalapit palagi. Doon ko unti-unting naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan.
Baka hindi lang pagkakaibigan ang gusto ni Rico kay Riza. Baka kaya niya ako sinisiraan ay dahil gusto niyang maagaw ang pwesto ko sa puso ni Riza. Hindi ko pa rin alam ang buong detalye noon, pero sa tingin ko, hindi ko na kailangang malaman pa. Dahil kitang-kita kong unti-unti nang nawawala ang mundo ni Riza sa akin at unti-unti nang nagwawagi si Rico. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita ko si Riza sa piling ng iba. At ang pinakamasakit pa dito, sa piling ng matalik kong kaibigan. Isang araw, habang naglalakad ako sa may park malapit sa eskwelahan, natanaw ko silang magkasama ni Rico. Magkahawak kamay. Masaya. Para bang wala na akong naging bahagi sa buhay ni Riza. Bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba sila o magpapanggap na hindi ko nakita ang lahat. Sa loob-loob ko gusto kong itanong, kailan ito nangyari? Ano ang nangyari? Pero alam kong hindi na ako dapat magtanong pa. Tinanggap ko na lang ang pagkatalo ko dahil sa simula naman, iyon naman ang usapan namin. Kung sino ang pipiliin ni Riza, walang samaan ng loob. Pero mas madali yatang sabihin iyon kaysa gawin. Masakit makita na ang babaeng mahal ko ay nasa piling na ng iba. Lalo na't alam kong sa puso ko, hindi ganong kadali ang lahat. Ilang araw akong hindi mapakali. Sa tuwing makikita ko sila sa eskwelahan, pakiramdam ko ay isa akong estranghero. Hindi na ako ang taong dati niyang kinakausap na may lambing. Hindi na akong pinili niyang lapitan kapag may problema siya. Hindi na akong dahilan na mangiti niya. Saksi ako sa bagong kwento ng pag-ibig nila. Isang kwentong hindi ako kasali. Pinilit kong ibaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Nag-focus ako sa pag-aaral, sa sports, at sa ibang kaibigan. Sinubukan kong ipakita na okay lang ako. Ayos lang ang lahat, na hindi ako apektado. Pero sa tuwing mag-isa ako sa gabi, bumabalik ang tanong sa isipan ko. Paano kung hindi nagsinungaling si Rico? Paano kung hindi niya ako siniraan? Ako kaya ang nasa tabi ni Riza ng mga oras na iyon? Pero kahit pa bumalik ako sa nakaraan, wala na akong magagawa. Pinili na ni Riza si Rico. Wala akong laban sa isang bagay na tapos na. Kaya nagdesisyon akong lumayo na lang. Hindi dahil sa natatakot akong makita silang dalawa, kundi dahil alam kong hindi ko matutulungan ang sarili ko kung patuloy kong tititigan ang isang bagay na hindi na sa akin. Pinili kong hindi na magtanong, hindi na magreklamo. Pinili kong lumayo na lang. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang pagkakataong hindi ko inasahan, nagkasalubong kami ni Riza sa isang mall. Para siyang nakakita ng multo nang makita ako. Parang may gustong sabihin pero hindi niya agad mabanggit. Nang makahanap kami ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan, doon niya binuhos ang lahat ng sama ng loob niya. Sinabi niya ang lahat ng kasinungalingang sinabi ni Rico laban sa akin. Lahat ng paninirang puri. Lahat ng panggugulo. Lahat ng pangyayaring hindi ko alam. Nalaman ko rin na ako pala talaga ang mahal niya. Pero napakalaking pagkakamali daw niya nang paniwalaan niya ang kasinungalingan ni Rico, kaya siya napilitang piliin ito. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Pero sa sandaling iyon, ang mas nangingibabaw ay ang pananabik na muli ko siyang makasama. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nasa harapan ko ang babaeng matagal ko nang iniisip. Ang babaeng pinangarap kong balikan, pero hindi ko nagawang habulin noon. Ngayon, siya mismo ang nasa harapan ko. Ang nagsasabing ako talaga ang mahal niya. Hindi ko na alintana ang mga taong dumadaan sa paligid namin sa mall. Nang magtama ang aming mga mata, tila nagkasundo kami ng
hindi na kailangan magsalita pa. Mula roon, magkasabay kaming lumabas at naglakad sa ilalim ng madilim na langit. Habang ang mga ilaw ng syudad ay nagiging saksi sa muling pagtatagpo ng aming damdamin. Nang makarating kami sa isang motel, malapit sa lugar kung saan kami nagkita, hindi ko na rin inisip kung ano ang tama o mali. Ang alam ko lang, gusto kong ipadama sa kanya na mula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang babaeng mahal ko. Sa loob ng kwarto, isang katahimikan ang bumalot sa amin. Hindi na kailangang sabihin pa ang nararamdaman namin. Nang lumapit siya sa akin, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Ang kanyang malalambot na kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking likod. Tila sinasabi niyang ayaw na niyang bumitaw. Hinawakan ko ang mukha niya. Pinagmasdan ang bawat linya ng kanyang mga mata. May pangungulila. May pagsisisi. Pero higit sa lahat, may pagmamahal. Dahan-dahan kaming napalapit sa isa't isa. Ramdam ko ang kanyang bawat paghinga. At nang magtagpo ang aming mga labi, tila naglaho ang lahat ng sakit ng nakaraan. Mula sa banayad na halik, unti-unting lumalim ang aming pagsuko sa damdamin. Ang bawat pagdampi ng aming mga balat ay parang isang sining ng muling pagkakakilala. Sa pagitan ng aming yakap, ang kanyang mainit na haplos ay tila nagsasabing, narito na ulit ako. Hindi na kita pakakawalan pa. Ang gabing iyon ay hindi lamang isang pagtatagpo ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ay isang pangako na simula pa lang ng bago naming kwento. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, wala nang natira sa pagitan namin kundi ang tapat naming nararamdaman. Nang magising ako kinabukasan, siya ang unang taong nakita ko, nakayakap sa akin. Alam kong wala nang iba pang mas matimbang kundi ang sandaling iyon. Ang sandali kung saan sa wakas ay kami na ulit. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Sa isang banda, nalaman ni Riza ang totoo at bumalik siya sa akin. Pero sa kabilang banda naman, hindi ko matanggap na napaniwala siya ni Rico sa isang napakalaking kasinungalingan. Parang hindi ko kayang isipin na sa loob ng mga buwang lumipas, naniwala siyang may pamilya ko, na may itinatago akong buhay sa probinsya. Pero ang mas mahirap sa lahat ay ang desisyon ni Riza. Hindi na siya babalik kay Rico. Ayaw na niya. Hindi lang dahil sa pagsisinungaling ni Rico, kundi dahil sa pakiramdam niya na kung nagawa siyang lukuhin ito sa ganong paraan, mas malala pa ang kaya nitong gawin sa hinaharap. Ramdam ko ang takot niya. Hindi lang dahil sa pagkabigo niya, kundi dahil sa napagtanto niyang nagawa siyang manipulahin ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang sitwasyong ito. Masaya ako na bumalik siya sa akin. Pero paano naman si Rico? Alam kong hindi magiging madali para sa kanya na malaman na iniwan siya ni Riza. Alam kong hindi madali para sa kanya na tanggapin na natalo siya sa laban na akala niya ay napagtagumpayan na niya noon. Ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang iniwan siya ni Riza para bumalik sa akin. Noon ngang araw ding iyon, sumama siya sa akin. Alam kong napakabilis ng mga pangyayari, pero hindi ko siya pinilit. Siya mismo ang nagdesisyon. Naging napakasaya namin sa muling pagbuo ng aming pagmamahalan. Sa pagkakataong hindi na kailangan magtago o magpanggap. Naging mas matatag kami. Mas totoo sa isa't isa. Nang makarating kami sa bahay na tinutuluyan ko, doon ko naramdaman na ito na ang bagong simula namin. Sa unang pagkakataon,
matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, wala nang sagabal sa pagitan namin. Muling bumalik ang dating kami. Ang masayang kulitan, ang malalim na pag-uusap, at ang init ng isang tunay na pagmamahala na matagal naming pinigilan. Ang buong gabi ay naging saksi sa muling pag-iisa ng aming mga damdamin. Walang kahit anong sagabal. Walang kahit anong alinlangan. Kami lang dalawa sa ilalim ng kumot ng aming bagong simula. Nang magising ako kinabukasan, siya pa rin ang unang taong nakita ko. Mahimbing ang tulog at mahigpit pa rin nakayakap sa akin. Doon ko napagtanto. Ito ang tamang pagkakataon. Ito ang simula ng isang bagong kwento namin na hindi na mababahira ng kasinungalingan at panlilinlang. Ang araw na iyon ay naging opisyal ng pagsisimula naming muli. Ang lahat ng sakit, hinanakit, at panluloko ng nakaraan ay naiwan na sa likod. Sa bawat araw na lumilipas, ipinapakita namin sa isa't isa na ang pagmamahal na minsang nasira ay kaya pa ring buuin. Basta ba may tunay na tiwala at pagpapahalaga. Isang linggo nang sumama sa akin si Riza, nabalitaan na lang namin ang isang trahedya. Kinitil ni Rico ang sarili niyang buhay. Nang unang dumating ang balita, hindi ako makapaniwala. Para bang saglit akong nawala ng pandinig. Nawala ng kakayahang intindihin ang sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung paano ko iyon tatanggapin. Isang bahagi ng sarili ko ang nagsisisi. Pero mas malakas ang pakiramdam ng pagtataka. Ano ba ang naging ambag ko sa ginawa niya? Kasalanan ko ba? Kasalanan ba namin ni Riza? Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Rico, matagal na pala itong may dinadalang hinanakit. Simula raw nang umalis at hindi na umuwi si Riza. Hindi na siya naging katulad ng dati. Madalas siyang nagkukulong sa kwarto. Bihira nang lumabas. At kapag kinakausap ay palaging malalim ang iniisip. May mga pagkakataon pa nga daw na sinubukan siyang pasayahin ng pamilya at mga kaibigan nito. Pero hindi na siya bumalik sa dating siya. Hindi ko alam na ganito na pala ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa isang gabi nga, natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa kanyang silid. Nag-iwan siya ng isang sulat. Isang sulat na puno ng pagsisisi, galit, at matinding lungkot. Sinisi niya ang sarili sa lahat na nangyari. Pero sa huling bahagi ng kanyang sulat, may isang linya na tumatak sa akin. Hindi ko matanggap na sa huli. Hindi ako mananalo. At kahit kailan, hindi ako magiging sapat kay Riza. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat. Alam kong may nagawa siyang mali. Niloko niya si Riza. Siniraan niya ako dito. Pero hindi ko inisip na hahantong ito sa ganito. Hindi ko akalaing ganoon kalalim ang sugat na dinadala niya. Noong burol niya, pinilit kong pumunta kahit alam kong hindi ako welcome sa karamihan. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng kanyang pamilya sa akin, lalo ng kanyang mga kapatid. Wala silang sinasabing direkta. Pero alam kong sa isang bahagi ng kanilang puso, may bahaging ako ang sinisisi nila. Hindi ko naman sila masisisi. Hindi ko ring maiwasang itanong sa sarili ko, kung hindi ba bumalik sa akin si Riza, mangyayari pa rin ba ito? Kung kinausap ko ba siya noon at sinubukang ayusin ang lahat, may nagbago kaya? Pero ang totoo, si Rico ang pumili ng ganong desisyon. Pinili niyang gumamit ng kasinungalingan. Pinili niyang gawing laro ang pagmamahalan. At nung hindi na niya nakuha ang gusto niya, pinili niyang bawiin ang sarili niyang buhay. Masakit pa rin ang lahat ng nangyari. Hindi ko pa rin lubos maisip na ang isang taong itinuring kong matalik na kaibigan
ay wala na. Maraming gabi akong nag-isip. Kung may nagawa ba ako para pigilan ang lahat ng ito? Kung may paraan ba para maiba ang kwento naming dalawa? Pero sa huli, natutunan kong may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin. At bawat isa sa atin ay may sariling laban na hindi lagi nakikita ng iba. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa lahat ng ito ay ang pagmamahal ay hindi isang laro na kailangang ipanalo. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas matalino, mas mabilis, o mas tuso. Ang tunay na pagmamahal ay dumadating ng kusa at hindi kailangang agawin mula sa iba. Sa pagpipilit natin na makuha ang hindi para sa atin, madalas tayong nauuwi sa kasinungalingan, paninira, at sa huli, pagkawala ng sarili nating halaga. Nalaman ko rin na ang tiwala ay isang kayamanang hindi dapat sinisira. Hindi lang ito tungkol sa tiwala ng iba sa atin, kundi ang tiwala natin sa sarili nating mga desisyon. Si Rico, sa kabila ng lahat, pinili niyang manira. Pinili niya magtago sa kasinungalingan. At sa dulo, siya rin ang nagdala ng bigat na hindi na niya kinaya. Walang sino man ang may kasalanan sa desisyong ginawa niya. Pero sana, kung mas napaalalahanan ko siya, kung kinausap ko siya ng masinsinan, baka naiwasan ang trahedyang ito. Kahit sa anong relasyon man yan, mahalaga ang communication. At para kay Riza, alam kong pareho kaming may sugat na kailangang paghilumin. Hindi madaling kalimutan ang lahat na nangyari. Pero ang mahalaga, natutunan naming pahalagahan ang katotohanan na ang pagmamahal ay hindi perpekto. Hindi ito palaging madali. Pero kung may tiwala at katapatan, mas matibay ito kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa buhay natin, Kuya Dax, hindi natin lagi nakukuha ang gusto natin at hindi rin natin lagi kayang ayusin ang pagkakamali ng iba. Pero ang kaya nating gawin ay matuto mula sa kanila at siguruhing hindi na natin uulitin ang parehong pagkakamali. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga makakarinig ng kwentong ito sa channel ninyo. Ako po si Jun at ito ang True Confession ko.